Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo, baka may lumabas na gender tulad nito. Gawin nyo na lang masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin nyo ang sun, moon at rising sign ninyo. Baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Well, sa case na to, iniisip ko ito ba yung ex o may nagpa-flirt sa kanya o third party to. Kasi malaki chance na cheating to eh. Kasi may damon. Tapos ito pa, lots of options. So probably third party kasi kasal to eh. Kasal yung lalaki. Inisip ko kung ito ba ex niya o someone else. Pero third party to. May third party yung lalaki dito oh. At yung third party, kilala niya yung asawa nito. Alam niya na kasal to. Pero ginusto niya pa rin maging kabit. So, kilalanin natin. Ano ba to? Someone new o ex? So, ex niya ba to? Yes or no? Kasi kung no, edi someone new. So, sino to? Ex ba? Yes or no? Yes. So, ex nito. Ito. Nagkabalikan pala sila. Recovery to. Recovering, improving. Nagkabalikan sila ng ex. Eh, kaya lang, kasal na siya sa iba. Kasi, hindi to magiging third party kung siya yung original. Pero, sa bagay, pwede rin naman, no? Kung matagal na silang break. Nakahanap na to ng iba. Hindi nga lang separated legally. So, ito yung ex niya. Sabagay, malalaman din naman natin yan eh. Mamaya. Okay? Kasi may lalabas na tao mamaya. Doon natin malalaman kung anong relasyon nila. Kung sila ba yung original na mag-asawa o ex nito ito. Pero probably ex na sila. Kaya lang di natin masabi kung ito ba ay asawa niya nakasal o ibang ex nito. So, meron tayo 6 of Wands. Pero baliktad. 3 of Swords. Upright. 3 ulit. 3 of Pentacles naman to. Upright. Ang dalawa. Ito ang reversed. Ace of Pentacles. So, anong kwento dito? Well,
pumasok sa isip ko, kaya naging sila ulit. Kasi, although ex na to, ito yung ex na hindi niya malimutan. Dahil sa presence nito, masyadong painful yung connection nila. Na parang nahirapan siya mag-let go. So, dahil bumalik na siya, mas gusto niya yun. Ganun ang dating. Kaysa yung wala na silang connection forever. Kasi nga, parang ito yung ex na hindi niya makalimutan. Grabe yung pain. Na parang siyang bisyo na mahirap tanggalin. Ganun yung dating. Addict. Parang na-addict. Yung ganun na pag nawala tong substance na to o tong thing na to na ginagamit ng kung sino man na addict. May withdrawal symptom. So, ganun ang feeling ba? Na parang napakahirap i-let go. So, ito yung ex na hindi niya malimutan. O the one that got away na nagbalik. Kaya lang kasal na siya. Hindi naman natin masabi kung ito ba yung original o ibang ex niya. Ganun dating dito, na mas gusto niya nga, mag-teamwork sila ulit. Ngayon, ayan itong Ace of Pentacles, pero baliktad. Kaya lang, hindi na pwede. Dahil nga, in a relationship siya sa iba. So, para siyang lost opportunity. O missed opportunity. Ayun pala, lost opportunity o missed opportunity. Nagbalik siya kung kailan in a relationship na yung lalaki sa iba. Yan natin anong iba pang kwento dito. O, ito nga past. Kaya lang, sino kaya to? Ano namang taong lumalabas? Kasi ang dating sa akin, ito yung wish niya nga, wish come true na nagbalik tong babae. Para dito sa lalaki. Na to, siya yung nagwi-wish. Na yun nga, ma-restore pa yung connection nila. Na para bang, winish niya pa rin na magbalik tong babae sa buhay niya sa kabila ng consequence na pwede niyang kaharapin. Kasi betrayal, cheating na yung kalalabasan nito. Parang willing siyang i-sacrifice yung kung ano meron siya ngayon para dito sa ex. Ayun cheating na nga to. Hindi ko mas mahal nga nung lalaki tong ex. Pero again, hindi ko masabi kung sino ba to. Ito ba yung original o bago? Siguro maganda kung clarify na natin. Kasi sino yung babae dito? Siya ba yung
Kasal ba siya dyan? Yan ba yung ex na kasal siya? Yes or no? Kasi kung no, edi someone new yan. So, ito ba yung babae yung kasal siya dyan? Yes or no? Yes. Oh. Oh, ito rin yung ex-wife. So, ex-wife niya pala to. Kasal siya dito. Kaya lang, dahil nag-break na nga sila at itong babae yung nakipag-break sa kanya. Naghanap na siya ng iba. Ngayon, nung bumalik yung babae, may iba na yung lalaki. So, sad. Sad ng kwento. Para tuloy, naging rebound yung kinahantungan ng current relationship ng lalaki. Wawa naman yung bago niya ngayon. Kaya lang, ang hirap din ng sitwasyon na to eh. Sila pala yung original na husband and wife. Kaya lang nga, nag-break sila. Mukhang yung babae yung nakipag-break. For some reason. Tapos naghanap na ng iba yung lalaki. Nakahanap na. Tapos ayan, kabalikan sila ulit ng ex-wife niya. Ay nako. Kaya pala kilala nung ex-wife yung bago. Anyways. So again, kaya pala kilala nung ex-wife yung bago nung lalaki. Kasi siya yung original. Kasal sila. Alam niya sa sarili niya siya yung original. Kaya lang. Break mo sila. Paano yan? Kasal sila pero nag-break sila eh. So, paano yun? Although legally sila sila yung husband and wife. Kaya lang, para naman yung isa, di ba? Kailangan natin maging balance. Hindi tayo pwede maging judgmental. Kawawa din yung isa, di ba? Na rin siyang kaalam-alam na nagkabalikan pala sila. Itong mag-husband at husband and wife. Mukha tuloy siyang third party. So anyways, ano tayo dito? Yun yung eksena. December onwards. So, extra message. Advice pa, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, dito sa connection na to, di ba Taurus reading tayo? So, regardless kung sino kayo dito sa reading, kung kayo yung husband, wife, o yung other woman, basta may someone dito sa kwento na to na Cancer, Scorpio, Pisces. Actually, pwede rin naman to sa lalaki itong reading natin. Lang. Pwede lang sa kanya to kung in-embody niya yung feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo napansinin yung gender. As long as tumutugma naman sa sitwasyon niyo yung reading. Oh, may someone na gold digger. Wow. They want your money being used. So, dito sa kwento natin, di natin masabi kung sino yung gold digger. Kasi naging third party situation na to eh. Caution. So, yung caution dito, nag-iingat dito sa gold digger. So, sabi dito, find out more information. Don't overwork yourself. Kailangan nyo mag-ingat at humanap pa ng mas maraming information
Huwag paguri ng sarili. Pero again, overall, itong quotient dito, baka ito na yun. Who knows? Yung gold digger ito. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. But again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O, pwede rin isa sa mga bida. Kasi, for sure, yung isa sa bida dito sa tatlo ay Taurus. Diba? Ano to? Receptive. Be ready to receive what fate has planned for you. So, pagtanggap yan eh. Maging handa. Sa pag-receive ng kung ano mang kapalaran. Ang plano ng universe ay iba sa inyo. Connection. Your connection is eternal and unbreakable. So, sino kaya? Sa kwento na to. Ano eh. Mahirap malaman. Dahil third party to. So, kanino kaya yung hindi ma-break? Diba? Na parang kahit anong mangyari, unbreakable daw yung connection. Yung kasal ba? Yung wife ba? Dun sa lalaki, yes or no? Oo, yung wife daw. So, hindi ko tuloy alam kung sino kakampihan ko dito. So, mahirap yung sitwasyon na to. Di ba? Hindi ko lang kung kakampihan ko ba yung original, since sila naman talaga yung original na husband and wife, o yung current na wala naman siyang kamuwang-muwang. Diba? Sa nangyari. Kala niya nga break na sila. Malay niya ba na magiging sila ulit. O magkakabalikan yung husband and wife. Saan ba to? Ano to? Bakit ako may ganito? Yung ano, tinanong ko. Yes or no. Yung wife, yung unbreakable ang connection nila. OMG. Saka nung husband. Sila pala yun. Signs. Watch out for signs leading you to true love. So ito, advice na to dun sa isa. Sa babae. Yung isang babae. Yung current partner. Nung lalaki. Kasi, ang sabi dito, unbreakable yung connection. So, yung connection sa pagitan ng husband and wife, di pera na yung babae, di ba? Yung current partner ng lalaki. Since yun din naman talaga ang gusto o mahal ng lalaki, di ba? Yung original. Kaya nga nagkabalikan sila ulit. Although, may bago na siya. Mas pinili niya pa rin bumalik dun sa original dahil yun nga ang gusto niya. Di ba? Na para bang ito na siguro yung advice para sa kanya dun sa current partner ng lalaki na pay attention sa signs. Kasi yun yung magtuturo ng daan para malaman niya kung sino yung true love niya. At definitely, hindi yung current partner niya ngayon. So, advice to dun sa current partner ng husband. Kasi yung husband, yun pa rin mahal niya, yung wife niya. Anyways, ito clue. Yung clue natin pwedeng tumama dun sa husband, wife, at dun sa current sa girlfriend na lang. Diba? Husband, wife, girlfriend. Okay?
So, tatlo sila. Tatlong clue, edi 9 to. Rumble na yung clue natin, basta 9. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may someone na may salamin, kaputi. Ito, Hispanic o Latino, baka nasa America, Spain. Basta may lahing Hispanic o Latino. So again, ulitin ko, kunin nyo lang yung info na sa tingin na fit sa inyo. May uwang o hiwa-hiwalay ang ngipin. Ito, light skin, di ba? Ito naman, medium skin to. Beauty mark. So, may something sa hitsura na para bang trademark. Something na maganda. Na unique. Na yun nga. Madali mo ma-spot o spot sa malayo dahil kakaiba. Sabihin natin ito, magaling mag-makeup, may hikaw sa ilong, sa tenga, malamang, sa kilay, sa labi, dila. Basta ganun, may beauty mark na lang. Yun, no? Tattoo, siguro. Nunal, ayun, taling. Ito. Lahat na yata ng skin, nandito na, oh. Tatlo na yung skin natin, oh. Light skin, medium skin tone, dark skin. Red head. So, pag ganyan, red ang buhok. Hindi naman brunette yan eh. So, red. Literal na red ang kulay. O purple, red. Basta may touch ng red. Sabagay, pwede rin mga orange. Pero, sa brunette kasi papasok yun eh. Orange. Reddish orange. Pero sa case na to, red. Literal na red o purple. Ano yan? Burgundy? Tama ba yung sinasabi ko? Ayun ko. Parang ganun. Burgundy? Parang kakulay ng wine. Yung buhok. May pagka-maroon. Ganun. Mature. So, may someone na sa tatlong bida, whether sila lahat ganito ang edad, 40. Pag ganyan, mature, 40, pataas. At sila ganun, o isa lang, o dalawa. Basta may someone na ganyan ng edad. 40, pataas. Siyam na yata to. Ito. Zodiac sign naman. So, yung zodiac sign natin, siyempre, Taurus yung bida dito. Tatlo sila. So, dyan sa tatlo na yan, maliban dito sa Taurus. Kasi di ko alam kung sino kayo dito. Husband, wife, o yung girlfriend. Basta ito yung other clue. Zodiac sign ko, Aquarius, Sagittarius, o isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito, may tayo, clue. Kanina, Cancer, Scorpio, Pisces, ito rin, no? Parang emphasis na meron talaga. May someone dito sa tatlong bida bukod sa Taurus. Ay, Cancer, Scorpio, Pisces. Tama na siguro to. Anyways, hanggang dito na lang, diba?